So eto na mga sangkay, sa lahat po ng mga bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos, eto na po ang hinihintay po natin. Pag-usapan po natin ngayon mga sangkay. So ako po ay excited na pag-usapan po ito. Itong matinding project ng pamahalaan ngayon. Ngayong taon mga sangkay sisimulan, no? Actually, itong pag-uusapan natin ay isa lamang sa napakaraming mga higanting proyekto. Pero ito kasi mga sangkay, itong project na ito, talagang malulula ka sa sobrang laki, sobrang lawak, sobrang higante na proyekto mga sangkay sa ilalim po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bago natin simulan yan, alam ko mga excited na po ang marami sa atin mga sangkay. Ito po muna. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.42 million subscribers na at road to 2 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong lagi kang updated sa mga ginagawa nating mga vlog, makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay dyan. Hello po. Magandang oras po sa inyong lahat. Naway ayos lamang po tayo dyan. Relax lang dahil maganda po yung ating pag-uusapan ngayon. Okay ba? Eto na mga sangkay. Naaalala nyo pa? Yung usap-usapan noon na parang imagination lang. Tinawag pa nga po ito dati mga sangkay ng marami o ng iilan pala na mga anti-government na fake news. Yung ipagdudugtong yung Manila Bay mula po sa Cavite papunta po sa Bataan. Isang tulay na tatawid sa gitna po ng karagatan. Matindi pong project ito mga sangkay. Ngayon, eto na. Sa taong 2025, magaganap na po ang ating hinihintay. Ito nang sinasabi po natin mga sangkay. Yung iba kasi, masyadong apurado. Masyado pong gusto makakita kaagad. Well, hindi ko rin sila masisi mga sangkay kasi malaki ang expectation nila kay PBBM dahil nga si Pangulong Ferdinand E. Marcos masyadong magaling na tatay. So, ganun ang kanilang in-expect sa anak na makakapagpagawa din ng mga malalaking proyekto. At sa totoo lang nakagawa naman po si PBBM. Sobrang daming mga malalaking proyekto from 2022 to 2024. Pero, mas malala itong mangyayari ngayong 2025. Dahil mismo, mga DDS, magugulantang sa project na ito. Ito lang naman mga sangkay ang isiniwalat. Ayon po kasi sa report, itong Bataan, Cavite, Interlink Bridge. Ano to mga sangkay? Cavite, Bataan, from Manila Bay po yan. May isang isla sa gitna, pagdudugtungin po yan. Sa sobrang haba ng tulay na ito. Kung si PRRD mga sangkay nakapagpatayo ng Cebu-Cordoba Bridge, di ba yun po ang pinakamahabang tulay ngayon. Ito malalato ngayon mga sangkay. Ito na po, hindi ko alam kung matatalo pa po ito na pinakamahabang tulay. Ito po ay magsisilbing pinakamahabang tulay dito sa Pilipinas at hindi ko alam kung dito sa Southeast Asia, baka ito po yung pinakamahaba mga sangkay. Tingnan po natin at maliban dyan, alam niyo yung EDSA? Ito pa ang malupit. Yung EDSA na matagal na po nating nirereklamo, ngayon aayusin na. Sa taong ito rin po mga sangkay. So, ito po yung mga higanting project at ako po excited na malaman ito. Tingnan po natin. Sisimulan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang rehabilitasyon ng buong EDSA. Buong EDSA. Tingnan nyo na mga sangkay ha. Relax lang. Pag-uusapan po natin yung Bataan Cavite Interlink Bridge. Dito muna tayo sa EDSA. Alam niyo yung EDSA? Matagal na pong, dapat nga noon pa po yan na paayos eh. After Ferdinand E. Marcos, kaya nga lang, wala, mga pulpul yung mga naging presidente. Ngayon pa lamang po, sa time ni PBBM. Hindi po ito nagawa ni Tatay Digong noon. So balik ngayon kay PBBM, aayusin niya. EDSA pa lamang ang pinag-uusapan natin. Wala pa po yung Bataan Cavite Interlink Bridge. Mamaya, papasadahan natin yan. Ngayong taon, ayon kay Public Works Secretary Manuel Bonoan, alinsunod yan sa kagustuhan ng Pangulo na maging maayos ang biyahe roon para hindi matagtag. So, Alam niyo mga sangkay, ang na-imagine ko dito, palalawakin po itong kalsadang to. No? Maraming area dyan
na sigurado gigibain at palalawakin. Nakita ko po mga sangkay yung mga ibang kalsada, halimbawa na lamang po sa Mindanao Avenue. Sobrang lalawak na po ng space. Nagulat na lamang po kami nung dumaan kami doon, uy, ba't ganito nakalalawak ang kalsada? Ang project pala ni PBBM ngayon, pinapalawak niya yung mga highway, no? Na kung saan sumikip na dahil sa dami ng mga sasakyan. So, sinusolusyonan po ngayon ni PBBM. Yung iba kasi hindi talaga makipaghintay, di ba? Itong mga naniwala kasi sila sa ibang mga fake news. So ngayon, tayo mga nanatili na sumuporta kay PBBM, eto, congratulations sa ating lahat. Nakikita po natin ngayon o makikita po natin sa taong 2025 ang matitinding proyekto ng pamahalaan. Taunang semestre ng taon naman, sisimulan ang Bataan Cavite Interlink Bridge. Ayan na, mga sangkay. Sisimulan na ang Bataan Cavite Interlink Bridge. Panoorin nyo to, nakakalulang tulay ito mga sangkay. Nadaraan sa Manila Bay at magdudugtong sa dalawang lalawigan. Grabe. Yan nyo yan mga sangkay. Oh. Alam nyo, parang imagination lang siya, pero totoo yan. Itong tulay na ito, dadaan po ito sa gitna po ng dagat na may isang isla po dyan sa gitna. Sobrang haba po na ito mga sangkay. As in, sobrang haba. Imagine niyo na lang, Bataan, Cavite, paano po mangyayari na pagdudugtungin sa pamamagitan po ng isang tulay. Pero wala pong imposible. Pagdating po kasi ngayon sa mga technology, mga engineers, mga sangkay, malulupit na po talaga ngayon ang mga pagpapagawa ng mga struktura. So ngayon, mga sangkay, ayan po, tingnan nyo mabuti. Manila Bay, ito Cavite, ito po yung Manila Bay. Papunta sa Bataan? Ano mangyayari yan mga sangkay? Ngayon po yan sisimulan. Ito po ay Tatak Marcos na sisimulan ngayong taon. Inaasahang mapapaikli nito sa 40 minuto ang kasalukuyang 4 na oras na biyaheng Bataan Cavite. Sa habang 32 kilometers, ito raw ang magiging second longest bay bridge in the world. Pambihira. Ayan mga sangkay ha, narinig nyo yan? Yan yung magiging pangalawang pinakamahabang tulay sa buong mundo. Just imagine mga sangkay, tingnan nyo na lang sa mapa. Cavite, Bataan, ipagdudugtong. Ulitin natin para po talagang mas lalo tayong ma-excite, di ba? Habang 32 kilometers, ito raw ang magiging second longest bay bridge in the world. Grabe. So sisimulan na po yan mga sangkay ngayong taon. At ito po, nagsalita ang isa sa opisyal ni PBBM tungkol dyan. Ayan po, Bataan, Cavite Interlink Bridge, inaasang magpapagaan sa daloy ng trapiko sa Metro Manila. Uumpisahan na ngayong taon. Ito Pero I'm sure guys, hindi po ito matatapos sa panahon ni PBBM. Dahil sa sobrang haba. Matatapos ito sa mga iba pang termino. Hindi alam kung matatapos ito sa termino na susunod. But mga sangkay, ang good news, Tatak Marcos po ito dahil sisimulan po ito ngayon sa term ni PBBM. Bataan Cavite Interlink Bridge is a 32-kilometer bridge that will cut across Manila Bay, And we will start the construction within the first semester of this year. And we will nabid na namin and the construction will start already within the first semester of this year. And at the same time, ibibid na rin namin yung ibang sections so that pag sequential implementation na ito. Grabe ito, mga sangkay. Ewan ko paano gagawin to. Nakakalula kasing tulay na to. Sobrang haba na ito And once this project is completed, ito yung sinasabi natin that we'll be proud to say that the Bataan Cavite Interlink Bridge will be the second longest bay bridge in the world. Grabe. Pinakamahabang tulay sa buong mundo. Pangalawa pala. Second longest bridge in the world. So game-changing ito. Mga ilang oras po yung biyahe? Yan. Gusto natin malaman yan. Ilang oras ang biyahe kasi, halimbawa, San Manico, mga sangkay, ilang minuto lamang po yan No? Halimbawa din, yung tulay sa Cebu, na pinakamahabang tulay ngayon, Tatak Duterte. Ilang minuto lang din, mga sangkay, mararating mo na. Pero ito, tingnan natin. Sa ngayon, naaabot ka yata ng 4 hours from Manila going to the other side.
It will take you only about 40 minutes. 40 minutes. Imagine niyo 40 minutes mga sangkay. Pag iikot ka, papuntang Bataan, 4 hours eh. Yung iikot mo, gugugulin mo sa biyahe. Pero kapag natapos sa itong tulay, ang biyahe nitong tulay mga sangkay, aabutin ka ng 40, tama ba? 40 minutes. Sobrang haba po talaga ng tulay na to. Pero at least, hindi mo na iikutin, aabot ka ng 4 hours, di ba? Aabutin ka ng 40 minutes na biyahe sa tulay na ito. Mai-enjoy mo mga sangkay yung pagbaybay sa isang tulay sa gitna po mismo ng dagat. Ng 4 hours from Manila going to the other side. No? It will take you only about 40 minutes. 40 Grabe. lang. So, walang isang oras, sir. Wala kang isang oras from Manila going to the other side. From Manila na. Opo. But to cross the bridge is actually 32 kilometers yan. So it will be less than 40 minutes. So, yun ang 40 mga- minutes? Ang haba, no? Grabe yung tulay na ito, mga sangkay. Ito po siguro yung magiging golden project ngayon ni PBBM, no? Pinakamalaking proyekto ng pamahalang ito. game-changing natin. And itong tulay na ito will definitely improve the traffic congestion problems in Metro Manila. Malamang sa Kasi malamang. doon na dadaan, lalong-lalo yung mga cargo vehicles. and Correct, things correct. Like this. Magsishift. Yun ang maganda doon eh. Hindi lang siya single purpose. Hindi. Kumbaga, kasi ang iisipin, bridge will cut travel time, pero mayroon din siyang corollary effect doon sa surrounding areas. Exactly. Okay, so ayun po mga sangkay, sobrang haba po talaga ng tulay na ito at I'm so excited na makita ito. Tingnan nga po natin mga sangkay ang disenyo nito. Mayroon pong ginawa kasi dito yung mga eto. Tingnan po natin ang picture tungkol dyan. Bataan. Ewan kung makikita dito. Sobrang haba kasi talaga nito. Ayan po yun, oh. Ayan. Ayan po mga sangkay, oh. Ganyan po siya. Ang haba po talaga ng tulay na ito. Wala po ditong nakaano eh. So, sisimulan na po itong tulay na ito mga sangkay and excited po tayo na sisimulan ito sa panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos. So, buti na kapag hintay po tayo mga sangkay, no, hindi po tayo ng bash kagad. Kasi yung iba dyan, naniwala sila na wala nang gagawing matino daw si PBBM. Ito na mga sangkay. Binida na po mismo. 2025, sisimulan na po yung mga malawakan at mga higanting proyekto ng sabay-sabay sa taong ito. Marami pa po yan mga sangkay. Pag-usapan po natin ng iba sa iba nating vlog. So, mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Magaganda po at garantisado yung mga topic natin dito, mga vlog. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. Click the bell and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.